as a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ng Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Pulong said. Oo, may nabanggit ka si Mama na ganyan, na pwede namang doon sa bakit na. Sana i-open to the public na lang yung house. Parang museum ba? Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Ay, wow. Walang problema. Grabe mo. Grabe na pagmamahal. Love ko na si Ma'am Elizabeth. Ma'am, meron bang Wala na siguro, parang friendship yung kanila. Sport. Parang sport. Ano, ma'am? Oo. Sport ang tawag ko. Eh, malay natin, baka ma'am niya, kasalan of the century, paglabas si Tatay Digong. Oo. Huling ibalik, sir. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Ikaw ang flower girl, ma'am. Anyone else? Yes. Hello po, VP. Andy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanungin kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong kumbaga remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabing witch hunt yun dahil daw yung sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basehan yung pagiging witch hunt nun? Ayoko na sumali siguro sa sagutan ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman ang sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun na. That's correct. Hindi yan, kailangan ng guts. Thank you. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? Kabayan natin. Yes. Oo, una lagi, talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Dato' Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga mga plug late si ma'am. Kinakanta ko sa kanya. And napangiti siya. Oo. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, may bibili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paniniwa. Pabuhay po kayo, VP. No? Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon ko ata yun sa interview ni Attorney Harry na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor doon sa loob ng kulungan? Kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa ICC? Nabanggit ng mama ko, no, na
skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung ano ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible yung una-una loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya. Kasi diabetic si Pakulong Lubet. Ma'am, isa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang ninyo tungkol dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kakapasok lang nung lawyer, no? So, siya yung assistant niya doon sa loob ngayon. So malamang pag-uusapan nila yun. Meron po kayong access dun sa document na yun? Nakita po ba ninyo? Yung access ko ay pareha lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, do you have All the medicines you need, ma'am. I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob. Okay, ma'am, do you have time for photos? Thank you, VP. Mabuhay ka. Line na lang. Yung mga first-timers, pumili na kayo agad. Mga first-timers, pili na kayo. Bilis, maraming first-timers. First-timers, ano na yung camera niya? Good to see you. Hi, hello sir, hello sir. Nice to see you again. I don't know where's the field to start.